ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Lunes sa ika-12 linggo sa karaniwang panahon. Natatanging araw dito sa dambana ni Santo Padre Pio, sapagkat ngayon na ika-23 ng buwan, araw ng pagpapagaling ng Panginoon sa tulong sa panalangin ni Santo Padre Pio. Idalangin natin sa natatanging pamamaraan ang nangangailangan ng iba-ibang uri ng paggaling sa iba-ibang karamdaman. Karamdamang pangkatawan, pangkaluluwa, pang-isipan, pangkalooban, at iba pang bahagi ng ating buhay. At sa simula nino ating pagdiriwang, humingi tayo sa Diyos ng awa at tawad sa lahat ng ating mga nagawang kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami naway magkaroon ng pitagan at pagmamahal para aming magawang sambahin ang ngalan mo. Sapagkat sa mga pinatatatag sa iyong pag-ibig, ikaw ay walang pinababaya ang masadlak sa ligalig. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kay Abram, "Lisanin mo ang iyong bayan, ang tahanan ng iyong ama, at ang mga kamag-anak, at pumunta ka sa bayang ituturo ko sa iyo. Pararamihin ko ang iyong mga anak at apo, at gagawin kong isang malaking bansa. Pagpapalain kita, at mababantog ang iyong pangalan, at mabiging pagpapala sa marami. Ang sa iyo'y magpapala ay aking pagpapalain, ngunit kapag sinumpa ka, sila'y aking susumpain. Ang lahat ng mga bansa, pihong ako'y hihimukin, na tulad mong pinagpala, sila ay pagpapalain din." Sumunod nga si Abram sa utos ng Panginoon. Nilisan niya ang Haran noong siya'y 75 taon.
Isinama niya ang kanyang asawang si Sarai at si Lot na pamangkin niya. Dinala niyang lahat ang kanyang mga alipin at kayamanan at nagtungo sa Kanaan. Nagtuloy siya sa isang banal na lugar sa Sikem, sa puno ng roble ng More. Nooy naroon na nga ang mga Kananeo. Nagpakita kay Abram ang Panginoon. Sinabi sa kanya, "Ito ang bayang ibibigay ko sa iyong lahi." At nagtayo si Abram ng dambana para sa Panginoon. Buhat doon, nagtuloy sila sa kaburulan sa silangan ng Bitel at huminto sa pagitan nito at ng Hay. Nagtayo rin siya roon ng dambana at sumamba sa Panginoon. Mula roon, unti-unti silang nagpatuloy papunta sa gawing timog ng Kanaan. Humihimpil sila habang doon, ayon sa hinihingi ng pagkakataon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Mapalad ang ibinukod ng bansang hinirang ng Diyos. Mapalad ang bansang Panginooy Diyos. Mapalad ang bayang kanyang ibinukod. Magmula sa langit, kanyang minamasdan ang lahat ng tao na kanyang nilalang. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Ang may takot sa Diyos at nagtitiwala sa kanyang pag-ibig ay kinakalinga, hindi babayaang sila ay mamatay. Kahit magtagutom, sila'y binubuhay. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Ang ating pag-asa'y nasa Panginoon. Siya ang sanggalang natin at katulong. Dahilan sa Kanya, kami natutuwa. Sa Kanyang ngalan ay nagtitiwala. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Ng ating niloloob. Alleluia, 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag ninyong hatulan ang inyong kapwa, upang hindi kayo hatulan ng Diyos. Sapagkat hahatulan kayo ng Diyos ayon sa hatol na inihahatol ninyo sa iba. Ang panukat ninyo sa iba ay siya ring ipanunukat sa inyo. Bakit mo nakikita ang puwing sa mata ng iyong kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang puwing mong gatahilan sa iyong mata? Paano mo masasabi sa iyong kapatid, halika't alisin ko ang puwing mo, gayong gatahilan ang nasa mata mo? Mapagpaimbabaw.
alisin mo muna ang puwing nagkatahilan at sagay makakikita kang mabuti at maaalis mo ang puwing ng iyong kapatid. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Who am I to judge? Yan ang isa sa mga sinabi ni Pope Francis noong 2013, pagkatapos ng World Youth Day sa Brazil. Who am I to judge? Pinagpistahan ng marami at ang akala nila, aba, iba na ang aral ng simbahan. Mas naging mabait ang simbahan. Na tila ba, okay lang kahit ano. Hindi naman tayo hahatulan. Ang totoo, walang bagong sinabi si Pope Francis nang sabihin niyang, who am I to judge? Sapagkat ang aral ng Panginoon na siya ring ipinangangaral at dapat ipangaral ng simbahan ay ito, do not judge. Huwag kayong humatol. Sabi ni Pope Francis, sino ako para humatol? Isinasabuhay lamang niya ang aral ng Panginoon. Ngayon, madalas sigurong mabanggit sa atin, o tayo mismo ang bumabanggit, huwag ka namang judgmental. Ano bang ibig sabihin ng maging judgmental? Ito ba'y nangangahulugan? Hindi na tayo pwedeng pumuna ng mali sa iba at sa ating paligid? Ito tolerate na lang natin? Yun bang ibig sabihin ng wag humatol? Kailan ba natin nasasabing ako, tayo, ay humahatol? Ang paliwanag ng Panginoon ay ganito. Alisin mo muna ang puwing sa iyong mga mata bago mo alisin ang puwing ng iyong kapwa. Ang ibig sabihin pala ng huwag humatol, una, tingnan muna natin ang ating sarili. Baka yung ating ipinupukol na paghatol sa kapwa ay tayo mismo ang gumagawa. Dahil kung magkagayon, tayo nagiging mapagpaimbabaw. Nagiging katulad tayo ng mga Pariseyo. Kaya unahing tingnan ang sarili. At yun ang isa sa mga pangunahing laging ipinapaalala ng simbahan. That we make a kind of self-examination. Di ba sa simula ng misa, inaanyayahan tayong tumahimik upang pagsisihan ang ating mga kasalanan. Uunahin laging tingnan ang sarili. Yun ang ibig sabihin ng huwag tayong hahatol. Unahing tingnan ang sarili. Kaya nariyan ang sakramento ng kumpisal. Kaya nariyan ang turo ni San Ignacio ng examine. Anong ibig sabihin noon? At the end of the day, suriin natin ang ating sarili bago tayo matulog. Ano ba nangyari sa maghapon? Ako ba'y nagmahal sa Diyos ng higit sa lahat? Ako ba'y nagmahal sa aking kapwa? Gaya ng pagmamahal ko sa aking sarili. Araw-araw, susuriin natin ang ating sarili. Ikalawang kahulugan ng huwag humatol, hindi natin kita ang isip at loob ng ating kapwa. Ang nakikita natin, yung kanyang salita, yung kanyang gawa, yung kanyang behavior. Pero yung isip at puso,
hindi natin nababasa. Kaya kung tayo ay sakaling pupuna at ang ating intensyon ay magtama ng mali, ang ating punahin, hindi yung pagkatao, kundi yung ginawa. Halimbawa, nakita mo yung kaopisina mo, nangupit. Nangupit, simple lang. Nag-uwi ng isang rim ng bond paper. Ang halimbawa ng paghatol ay sabihin mong, ikaw, magnanakaw. Ay, totoo naman. Hindi ba pwede sabihin, mali yung ginawa mong pagkuha ng walang paalam dun sa papel? Hindi mo in-involve ang kanyang buong pagkatao. May mali siyang ginawa, totoo. Pero ang punahin natin, yung ginawa, hindi yung pagkatao. Sapagkat yung pagkatao ay hindi synonymous sa kanyang isang ginawa. Mas malawak, mas malaki ang pagkatao natin kaysa mga ginagawa nating tama at mali. Lahat tayo nakagagawa ng tama, lahat tayo nakakagawa ng mali. Pero yung isang mali nating ginawa, it's not synonymous with my entire person. Kaya kung tayo pupuna, ang punahin natin, halimbawa, yung maling sinabi na mismong narinig natin o yung ginawa na mismong nakita natin. At hanggat maaari, gawin natin ito in private. Huwag in public. Sapagkat ikahihiya ng tao. At baka yung ating intensyon, hiyain din siya. Sabi nga ni San Agustin, hate the sin, love the sinner. Kamuhian ang kasalanan, mahalin ang makasalanan. Sapagkat kapag ang ating hinatulan ay yung pagkatao ng makasalanan, ay para bang hanggang doon na lang siya. Pangatlo, huwag humatol. Huwag nating tingnan ang tao hanggang doon na lang siya. Na wala ng pag-asa, hindi na pwedeng magbago. Maaaring hindi natin sinabi, but the way we treat the person, parang hanggang dyan ka na lang. Wala ka nang mararating, hindi ka na magbabago, tapos na. Hanggat buhay ang tao, may pag-asa. Yan ang dahilan, bakit ang simbahan kontra sa capital punishment. Yung parurusahan ng tao na ang parusa ay kamatayan. Sapagkat hanggang nabubuhay ang tao, pwedeng magbago. Yan ang ating paniniwala. Ibig sabihin, hindi natin hinahatulan ang tao. Pwede pang may magandang mangyari sa kanya. Kaya tingnan natin, paano ba ako makitungo sa aking kapwa? Kapag ako'y nagsasalita, ako ba'y nagiging judgmental? Paano ba ako tumingin? Paano ba ako mag-isip sa ibang tao? Ako ba'y nagiging judgmental? Humingi tayo sa Diyos ng awa at tawad sa mga sandali na naging ganun nga tayo, naging ganun ako. Naging mapanghusga sa ating kapwa. Ang Diyos mismo, punong-puno ng awa. Kaya tayo buhay pa sa kabila ng ating pagiging makasalanan dahil may awa ang Diyos. May habag ang Diyos. Kaya nga siguro nagkaroon ng kasabihang, bad grass never dies. Because God does not want to condemn the bad grass. Rather, He wants to give them opportunities to change, to be transformed. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Kunin at tanggapin ang
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming paghahain ng papuri sa iyong kabutihan sa amin. Sa dulot nawa nitong kadalisayan, kami naway makapag-alay ng iyong kinalulugdan sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag, sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang, ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa Ng kadakilaan mo, Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, kinuha niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yon, binigay sa kanyang mga alagad, at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, kinuha niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, ibinigay niya ang kalis sa kanyang mga alagad. At sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Kristo'y namatay, si Kristo ay nabuhay, Si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon, 14 na aming Papa, at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagintapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose ng kanyang esposo, kaisa ng mga apostol, ni Santo Padre Pio at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus, na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Nihiling namin kami adiya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito si Jesus, ang kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Umasa ka sa Diyos, ang mabuting langit, at manahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan, at pangarap mo ay makakamtan. Ang iyong sarili sa Diyos mo ilagak, pag nagtiwalay, tutulungan kang ganap. Ang kabutihan mo ay magliliwanag, katulad ng araw kung tanghaling tapat. Umasa ka sa Diyos, ang mabuting gawin, at manahan kang ligtas sa lupain. Ang isa sa gawa pong second collection ay ginagamit para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio, at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong mga handog. Manatanggal
saka sa Diyos ang mabuti gawin at manahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at pangarap mo ay makaganda. Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nakinabang sa katawan at dugo ng iyong anak, ay sumasamo sa iyong habag upang ang aming taimtim na ginanap ay maging pagtanggap namin sa tiyak mong pagliligtas sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan. Bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Panalangin para sa pagkakamit ng indulhensya plenarya ngayong taon ng Jubileo. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Pinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmulat, paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa ilang patalastas.
Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin na isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nais po namin pagbigay alam sa inyo na ang Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halo ng langis na mula sa puno ng olibo na binasbasan ni Padre Pio nung siya'y nabubuhay pa. Naway maging daan ang ating healing bundle sa pagkakamit ng kagalingang mula sa Diyos. Ikatlo, ngayon po ay ika-23 ng buwan, ang araw ng pagpapagaling ng Panginoon sa pamamagitan ni Santo Padre Pio. Ang mga oras ng healing mass at healing liturgy na may paggagawad ng langis ay sa ganap na 9 ng umaga at 5 ng hapon. Kayo at ang inyong mga may sakit ay inaanyayahan. Kaugnay po nito mula 8 ng umaga hanggang 3 ng hapon, patuloy nating ipagkakalob sa inyo ang iba pang mga gawain ng pagpapagaling tulad ng spiritual counseling and direction, medical assistance, legal counseling, psychological support, family and marital counseling, feeding program at acupuncture. Layunin nating magkaroon ng pangkalahatang kagalingan, lalo tigit ang mga kapatid nating mahihirap at kapuspalad. Sa mga lubos na nangangailangan ng pagkonsulta, kayo po ay makipag-ugnayan agad sa ating opisina para sa pagpapalista at reservations. Karagdagan pong patalasta, ginagagalak po namin ipaalam sa inyo na may ilan pang bakanting slots para sa ating pilgrimage sa Roma mula October 3 to October 17, 2025. Espesyal po ang pagkakataong ito dahil dadalaw at magdadasal tayo sa puntod ng yumaong si Papa Francisco. Makapapasok tayo sa Jubilee Doors ng mga major basilica sa Roma at iba pang mga simbahan. Makabibisita tayo sa Assisi, ang bayan ni San Francisco at Santa Clara. Makapupunta din tayo sa San Giovanni Rotondo at Pietrelcina upang dalawin si Padre Pio. At posible nating makatagpo ang bagong Santo Papa Leon. Hinihikayat po namin kayong makiisa sa natatanging paglalakbay na ito na tiyak na magiging makabuluhan at puno ng biyaya, kalinsabay sa araw-araw nating pagdiriwang ng banal na misa. Para po sa karagdagang detalye o kung nais ninyong humabol sa pagsama, makipag-ugnayan lamang po kay Father Ian o Crisel sa mga numerong ito: 0998-3070-680 at 0977-803-4197. Naway magsama-sama po tayo sa biyaheng ito. Sa mga nagnanais pong mag-alay ng rosas, available po ang mga rosas sa may extension ng ating main church. Ang puting rosas ay simbolo ng pasasalamat at ang pulang rosas naman ay simbolo ng ating mga kahilingan sa Diyos sa pamamagitan ng pananalangin kay Santo Padre Pio. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 9 ng umaga. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng mga religious articles. Pakilabas po at pakihawakan ang mga articles na nais niyong pabasbasan. Manalangin tayo sa Diyos amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at manalangin gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga banal, magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso
at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Mag-ingat po kayo sa inyong pag-uwi. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. Tapos ng ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang kapayapaan. Salamat sa Diyos. At ipahayag kanyang pagkaling at habang sa buhay, pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian. Ang panalangin sa umaga. Inaanyayahan po namin kayong makiisa. Sa mga nagnanais pong mag-alay ng rosas, available po ang rosas sa may extension ng ating main church. Ang puting rosas ay simbolo ng pasasalamat at ang pulang rosas naman ay simbolo ng ating mga kahilingan sa Diyos sa pamamagitan ng pananalangin kay Santo Padre Pio. Maraming salamat po. Mangyari pong panatilihin ng katahimikan. Tayo po ay magsisimula na ng panalangin sa umaga. Ang lahat po ay magsitayo. Ngayon po ay 23 ng Hunyo, 12 Lunes sa karaniwang panahon. Panginoon, buksan mo ang aking mga labi At pupurihin ka ng aking bibig. Halina at awitan ng masasayang awit ang Panginoon. Halina at awitan ng masasayang awit ang Panginoon. Tayo ay lumapit sa ating Panginoon, siya'y aawitan.
Ating papurihan ang batong kublihan natit kalakasan. Tayo'y lumapit sa kanyang harapan na may pasalamat. Siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Halina at awitan ng masayang awit ang Panginoon. Sapagkat ang Diyos ay ang Panginoong napakadakila, ang dakilang haring higit sa sino man na binabathala. Nasa kanyang palad ang buong daigdig pati kalaliman. Ang lahat ay kanya maging ang mataas nating kabundukan. Kanya rin ang dagat at pati ang lupa na kanyang nilalang. Halina at awitan ng masasayang awit ang Panginoon. Tayo ay lumapit sa kanya'y sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap nitong Panginoong sa ating lumalang. Siya ang ating Diyos, tayo ay kalinga niyang mga hirang. Mga tupa tayong inaalagaan. Halina at awitan ng masasayang awit ang Panginoon. Ang kanyang salita ay ating pakinggan. Yang inyong puso'y huwag patigasin. Tulad ng ginawa ng inyong mga magulang. Nang nasa Meriba sa ilang ng masa, ako ay tinuksot doon ay sinubok ng inyong magulang. Bagamat nakita ang aking ginawang, sila nang nakinabang. Halina at awitan ng masasayang awit ang Panginoon. 40 taon sa inyong ninuno ako ay nagdamdam. Ang aking sinabi sila ay suwail, walang pakundangan. At ang mga utos ko ay sinusuway. Dahil sa galit ko, ako ay sumumpang di sila daratal sa lupang pangakong aking inilaan. Halina at awitan ng masasayang awit ang Panginoon. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Halina at awitan ng masasayang awit ang Panginoon. Sabay-sabay po tayo sa awit. Kapangyarihan ng Diyos ay aking inaawit, na lumikha ng bundok, ng dagat at ng langit. Sa karunungan niya, plano ay nakamit. Na araw, talat, buwan, may liwanag na hatid. Akin ding aawitan ang kabutihan ng Diyos, na lumikha sa lahat, may pagkaing kaloob. Kahanga-hangang tunay ang inyong idinulot, kahit saan lumingon, mata ko'y nalulugod. Maging sa halamanan, dangal mo'y nakikita, pati ang mga ulap ay walang sumasalya. Buhay man din ay hiram, nasa iyong pag-alala. Kahit saan magpunta, tiyak na naroon ka. Bawat umaga, Panginoon, binubusog mo kami ng iyong kabutihan. Magsiupo po ang lahat. Panginoon naming Diyos, Ikaw ang aming tahanan. Simula pa sa simulang lumitaw ang aming angkan. Wala pa ang mga bundok, hindi mo pa nilalalang. Hindi mo pa nililikha itong buong daigdigan. Ikaw noon ay Diyos na, pagkat ika'y walang hanggan. Yaong taong nilikha mo'y bumabalik sa alabok, sa lupa ay nagbabalik kapag iyong iniutos. Ang 1,000 mga taon ay para bang isang araw. Sa mata mo, Panginoon, isang kisap mata lamang. Isang saglit sa magdamag na ito ay dumaraan. Mga tao'y pumapanaw na para mong winawalis. Parang damo sa umagang tumubo sa panaginip. Parang damong tumutubo na may taglay na bulaklak. Kung gumabi nalalantat, bulaklak ay nalalagas. Sa tindi ng iyong galit, para kaming nauupos. Sa simbuyo ng galit mo'y lubos kaming natatakot. Yaong aming pagsalansang sa harap mo'y nahahayag. Lihim naming kasalanan ay kita mo sa liwanag. Sa kamay mo'y nagwawakas, yaong hawak naming buhay. Parang bulong lamang ito na nasa basta lang dumaraan. Buhay nami umaabot ng 70 taong singkad. Minsan na may umaabot ng 80 kung malakas. Yaong buong buhay nami sakbibi ng dus at hirap. Pumapanaw pagkatapos dito sa sangmaliwanag. Ang lakas ng iyong galit, sino kaya ang tatarok? Sino kaya ang susukat niyong ibubungang takot? Yamang itong buhay namin maikli lang na panahon. Itanim sa isip namin upang kami ay dumunong. Hanggang kailan pa ba, Panginoon, titiisin yaring lagay nito yung iyong mga lingkod
sa gitna ng kahirapan. Kung umagay ipadama yaong wagas mong pag-ibig, at sa buong buhay nami may gayak ang aming awit. Yaong naging hirap nami, tumbasan mo ng ginhawa, singhaba rin ng panahon ang ipalit na ligaya. Ipakita sa lingkod mo ang dakila mong gawain, at sa sunod naming lahi ipadama ay gayon din. Panginoon naming Diyos, kami sana'y pagpalain, magtagumpay sana kami sa anumang aming gawin. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, Kapara noong una, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. bawat umaga, Panginoon, binubusog mo kami ng iyong kabutihan. Ang buong daigdig nawa sa Diyos ay magpuri. Isang bagong awit na ukol sa Panginoon ay inyong awitin. Ang buong daigdig sa Kanya ay magpuri. Yaong mga tao na nangaglalayag ay purihin siya. Purihin siya ng lahat ng nilalang sa karagatan, at ang mga bansa sa baybaying dagat magpuri sa Kanya. Kayo ay magdiwang, kayong nasa ilang, lahat ninyong bayan, mga taga-Kedar, kayo ay magdiwang. Kayong taga-Sela, kayo'y magalak sa pag-aawitan. Kayo ay umakyat sa tuktok ng bundok at kayo'y sumigaw. Kayong nasa baybaying dagat, purihin ang Panginoon at parangalan. Siya ay lalabas parang mandirigma na handang makibaka. Siya ay sisigaw bilang hudyat ng pagsalakay. Ang kapangyarihan niya ay ipakikita sa mga kaaway. Sinabi ng Diyos, mahabang panahong ako'y nanahimik. Ngayon dumarating na ang oras para ako kumilos. Ako ay sisigaw parang manganganak na napapasigaw sa tindi ng kirot. Ang mga bundok at burol ay aking gigibain. Malalanta ang mga damo at dahong kahoy. Ang mga ilog ay matutuyo at magiging ilang, at ang mga lawa ay matutuyo rin. Aakayin ko ang mga bulag sa mga lansangang hindi pa nila natatahak. Yaong kadiliman sa harapan nila'y gagawing liwanag, at papatagin ko ang baku-bakong landas. Ang lahat ng ito'y aking gagawin. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Ang buong daigdig nawas sa Diyos ay magpuri. Kayong mga nakatayo sa bahay ng Diyos, purihin ang ngalan ng Panginoon. Ngalan niya ay purihin noong kanyang mga lingkod. Nang lahat ng lingkod niyang sa templo ay pumapasok upang doon manambahan sa banal na bahay ng Diyos. Ang Panginoon ay papurihan pagkat siya ay mabuti. Ang taglay niyang kabaitan ay marapat sa papuri. Siya rin nga ang humirang kay Jacob na kanyang lingkod, ang Israel na may bansang hinirang niya at kinupkop. Aking batid na ang Panginoon ay ang Diyos na dakila. Higit siya sa alinmang Diyos ang naglipana. Ang anumang hangad niya sa langit man o sa lupa, at kahit sa karagatan kung anumang kanyang nasa, ginaganap niya ito sa sariling pagkukusa. Nilikha niya yaong ulap na laganap sa daigdig, maging bagyong malalakas na may kidlat na mabilis. Sa kanya rin nagmumula yaong hanging umiihip. Pinuksa niya sa Ehipto yaong anak na panganay. Maging tao at maging hayop, ang panganay ay namatay. Nagpamalas siya roon ng gawang kahanga-hanga upang kanyang pagdusahin si Paraot, kaniyang bansa. Marami rin naman siyang winasak na mga bansa at maraming mga haring pawang bantog ang pinuksa. Yaong haring Amoreo na si Sehon ang pangalan, at ang haring ang ngalay Og, isang haring tagabasan, at iba pang mga hari na pinuksa sa Kanaan. Ang lupain nila roon ay kinuha at sinamsam, ibinigay sa Israel ang bayang kanyang hirang. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, Kapara nung una, ngayon, at magpa sa walang hanggan. Amen. Kayong mga nakatayo sa bahay ng Diyos,
Purihin ang ngalan ng Panginoon. Tayo po ay magsiupo. Pagbasa mula sa aklat ni Judith. Dapat tayong magpasalamat sa Panginoong ating Diyos. Sinusubok lamang niya tayo, gaya ng ginawa sa ating mga ninuno. Alalahanin ninyo ang pagsubok na ginawa kay Abraham at kay Isaac at ang nangyari kay Jacob noong siya'y nasa Mesopotamia at naglilingkod bilang pastol ng kawan ni Laban na kanyang amain. Hindi tayo ipinaiilalim ng Diyos sa mahigpit na kahirapan para subukin ang katapatan tulad ng nangyari sa ating mga ninunong iyon. At hindi rin siya naghihiganti sa atin. Manapay dinidisiplina niya tayo para ituwid. Umawit ng papuri mga hinirang ng Diyos at ialay ang nararapat na papuri sa Kanya. Umawit ng papuri mga hinirang ng Diyos at ialay ang nararapat na papuri sa Kanya. Awitan ng Panginoon ng isang bagong kanta. At ialay ang nararapat na papuri sa Kanya. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Umawit ng papuri mga hinirang ng Diyos at ialay ang nararapat na papuri sa Kanya. Tayo po ay magsitayo. Purihin ang Panginoon sapagkat nilingap niya at pinalaya ang Kanyang bayan. Purihin ang Panginoong Diyos ng Israel sapagkat nilingap niya at pinalaya ang Kanyang bayan. At nagpadala siya sa atin ng isang makapangyarihang tagapagligtas mula sa lipi ni David na Kanyang lingkod. Ipinangako niya sa pamamagitan ng Kanyang banal na propeta noong una na ililigtas niya tayo sa ating mga kaaway at sa kamay ng lahat ng napupuot sa atin. Ipinangako rin niya na kahahabagan ng ating mga magulang at aalalahanin ang Kanyang banal na tipan. Iyan ang sumpang binitiwan niya sa ating amang si Abraham, na ililigtas tayo sa ating mga kaaway, upang walang takot na makasamba sa Kanya, at maging banal at matuwid sa Kanyang paningin habang tayo'y nabubuhay. Ikaw naman, anak, ay tatawaging propeta ng kataas-taasan, sapagkat mauuna ka sa Panginoon upang ihanda ang Kanyang mga daraanan at ituro sa Kanyang bayan ang landas ng kaligtasan, ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Sapagkat lubhang mahabagin ang ating Diyos, magbubukang liwayway sa atin ang araw ng kaligtasan, upang magbigay liwanag sa mga nasa kadiliman at nasa ilalim ng kamatayan, at patnubayan tayo tungo sa daan ng kapayapaan. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. Purihin ang Panginoon sapagkat nilingap niya at pinalaya ang Kanyang bayan. Dahil nakikinig si Kristo at inililigtas ang mga umaasa sa Kanya, manalangin tayo. Pinupuri ka namin, Panginoon, at umaasa kami sa iyo. Pinasasalamatan ka namin dahil sagana ka sa habag at sa saganang pag-ibig na sa amin iyong inilahad. Pinupuri ka namin, Panginoon, at umaasa kami sa iyo. Kasama ng Ama, patuloy kang lumilikha sa mundo. Panibaguhin mo ang lahat ng bagay sa kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu. Pinupuri ka namin, Panginoon, at umaasa kami sa iyo. Buksan ang aming paningin at ang paningin ng aming kapwa upang makita ngayong araw na ito ang iyong mga gawaing kahanga-hanga. Pinupuri ka namin, Panginoon, at umaasa kami sa iyo. Tinawag mo kami ngayon sa iyong paglilingkod. Gawin kaming katuwang ng iyong mga kaloob. Pinupuri ka namin, Panginoon, at umaasa kami sa iyo. Manalangin tayo sa Panginoon sa pamamagitan ng ating mahal na ina ng mga biyaya.
para sa ating Santo Papa Leon ika-14, para sa ating Arsobispo Gilbert, para sa mga pari, diakono at relihiyoso, para sa pagkakaroon ng mga banal na bokasyon sa simbahan, para sa mga deboto ni Santo Padre Pio, lalo na sa mga may kahilingan at sa mga may sakit, para sa lahat ng mga makasalanan, para sa mga tagapagtaguyod ng pambansang dambana ni Santo Padre Pio, para sa ating pamilya, kamag-anak at kaibigan, para sa lahat ng kaluluwa sa purgatorio, para sa lahat na nagtitiwala ng kanilang sarili sa ating mga panalangin, at para rin po sa intensyon ng pambansang dambana at parokya ni Santo Padre Pio. Pinupuri ka namin, Panginoon, at tumaasa kami sa iyo. Sabay-sabay po nating dasalin. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Ama, ibinigay mo sa amin ang lupa upang bungkalin at ang araw upang tumulong sa pangangailangan namin. Tulungan kaming gamitin ang maghapong ito para sa ikadarakila mo at sa kabutihan ng aming kapwa-tao. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon, iligtas tayo mula sa lahat ng kasamaan, at akayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikiisa sa panalangin sa umaga.